Isang bilyonaryong may pusong bali na sa pighati, si Liam Anderson, ay 5 taon nang nakakulong sa alaala ng yumaong asawa. Ang kanyang mundo, puno ng trilyon-trilyong kayamanan, ay nanatiling kulay abo. Ni isang ngiti, ni isang galak ay hindi masilayan sa kanyang mukha. Samantala, sa isang abang sulok ng Maynila, may isang dalagang nagngangalang Luna na nagpupunyagi araw-araw. Nagtatago ng kanyang sariling mga alalahanin, lalo na para sa may sakit na ama. Ngunit paano kung isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mundo ng bilyonaryo ay biglang gumalaw? Paano kung ang kanyang kotse ay tumirik at sa gitna ng pagkabahala, isang imahe mula sa kanyang nakaraan ang sumalubong sa kanya? Isang pagtatagpo na nag-udyok sa 1,000,000 tanong na bumalot sa kanyang puso ng kakaibang damdamin at nagsimula ng isang kwento na hindi niya kailanman inakala. Sa puso ng isang makulay na syudad, kung saan ang bawat sulok ay may kani-kaniyang kwento, doon natin makikilala si Liam Anderson. 30 taong gulang pa lamang si Liam, ngunit ang kanyang mga mata na dating puno ng kislap at buhay ay tila nagtatago na ngayon ng isang malalim na kalungkutan. Siya ay isang bilyonaryo, ang tanging nagmamay-ari at nagpapatakbo ng malawak na Anderson Group. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at yaman, isang pangalan na bumibigkas ng respeto at paghanga. Subalit, sa likod ng lahat ng iyon, sa loob ng kanyang magarbong mansyon at sa mga corporate boardrooms kung saan siya nagahari, ay isang pusong nananatiling nakakulong sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang minamahal na asawa, si Isabel. 5 taon. Mula noon, tila nawalan na ng kulay ang kanyang mundo at ang tanging nagbibigay ng direksyon sa kanya ay ang walang humpay na pagtatrabaho. Iyon na lamang ang kanyang kinalulugdan, wala nang iba. Samantala, sa isang abang bahagi ng syudad, kung saan ang buhay ay mas simple ngunit puno ng pagpupunyagi, naroon naman si Luna Fernandez. 25 taong gulang. Kung titingnan, siya ay isang ordinaryong dalaga, ngunit ang kanyang diwa ay higit pa sa karaniwan. Siya ang pilar ng kanyang pamilya. Ang kanyang maliit na fried chicken stall sa gilid ng bangketa ang nagsisilbing buhay ng kanilang tahanan. Sa bawat hiwa ng manok, sa bawat pritong balat, nandoon ang kanyang pag-asa. Kinakailangan niya ang bawat sentimo, bawat piso para sa gamot ng kanyang ama, si Tatay Rindy na may sakit sa atay. Ang kanyang ina, si Aling Teresa, ay halos hindi na umaalis sa tabi ng kanyang tatay. Kaya naman, buong tapang na binuhat ni Luna ang responsibilidad. Siya, si Luna, ay may busilak na puso, masipag at may paninindigan. Ang kanyang tanging hiling, makitang muling gumaling ang kanyang tatay. Iyon lang, isang umaga, habang si Liam ay papunta sa isang mahalagang meeting, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla na lamang tumirik ang kanyang luxury car. Isang abala. Bumaba siya at naglakad. Hindi siya sanay. Habang naglalakad, nahirapan siya at humihingal. Hindi nakaugalian. Sa kabilang kalye, namataan niya ang isang pamilyar na anino. Isang dalaga, matangkad, balingkinitan at may matamis na ngiti. Nagtitinda ng manok. Gusto mo ng palamig? Malakas na tanong ng dalaga. Nagulat si Liam, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanginig ang kanyang mga tuhod, isang familiar na pakiramdam. Ang mukha ng dalaga ay kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong asawa, si Isabel. Biglang-bigla, nawala ang lahat ng nasa isip niya. Ang meeting, ang pagod, tanging ang mukha ng dalaga ang nakita niya. Kusa siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nanubig. Lumapit. Niyakap niya ito, niyakap, mahigpit, hindi niya napigilan. Isabel! Bulong niya. Ang boses ay puno ng pighati at pangungulila. Gulat na gulat si Luna. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino siya?
Bakit niya ito niyakap? At sino si Isabel? Tinulak niya si Liam palayo, puno ng galit at pagtataka. Manyak ka ba? Sigaw niya. Hindi kita kilala. Agad namang natauhan si Liam. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Hindi ito si Isabel. Nagkamali siya. Naramdaman niya ang matinding hiya. Pasensya na, mahina niyang sambit. Hindi ko sinasadya. Ngunit ang tingin ni Luna ay puno ng pagdududa. Sus, palusot mo yan, Anito sabay irap. Bibili ako, kalmadong sabi ni Liam. 5 manok, nag-abot siya ng 500. Keep the change, nagulat si Luna. Ang pag-aakala niya ay pang-iinsulto. Ngunit ang lalaki ay lumakad na palayo. Iniwan si Luna na may halo-halong damdamin. Sino nga ba siya? At bakit? Bakit niya ito tinawag na Isabel? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Luna at nag-iwan ng isang malalim na misteryo sa kanyang ordinaryong araw. Pagkarating ni Liam sa kanyang kumpanya, agad siyang sinalubong ng kanyang sekretarya, si Carlos. Ang pag-aalala ay kitang-kita sa mukha nito. Sir, late na po kayo. 30 minuto nang naghihintay ang board, narinig ni Liam habang siya'y patungo sa kanyang opisina. Subalit ang isipan niya ay hindi na nakatuon sa naghihintay na meeting. Hindi. Sa halip, ang mukha ni Luna ang kanyang mataray, ngunit inosenteng titig, at ang kakaibang pakiramdam na ibinigay nito sa kanya ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang amoy ng pritong manok, ang kanyang yakap, at ang pangalang Isabel. Sir, should I pull up the presentation? Tanong pa ni Carlos. Biglang huminto si Liam. Hindi niya pinansin ang sekretarya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pangungulila, isang pangungulila na matagal nang natutulog. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Send someone to attend the meeting for me. Malamig, ngunit matatag niyang utos. Just let someone else handle it today. I need a moment. Kinailangan niya ng oras para sa kanyang sarili, para sa mga damdaming biglang bumalik. Pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto at dahan-dahang naupo sa kanyang executive chair. Sino ka nga ba, Luna? Mahina niyang bulong habang ang larawan ng dalaga ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, naroon na si Liam. Nakasandal sa kanyang bagong kotse, isang malaking kaibahan sa nakasanayang makinis na suit. Nakasuot siya ng simpleng white polo at jeans, tila nag-iisa. Subalit ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa direksyon ng pwesto ni Luna. Naghihintay, may pag-asa. Pagdating ni Luna, kitang-kita ang pagtataka sa kanyang mukha. Ikaw na naman, bulong niya. Hindi niya inaasahan, ngumiti si Liam, isang simpleng ngiti. I'm sorry. Nakalimutan kong itanong ang pangalan mo kahapon, sabi niya. Ako nga pala si Liam. Hindi pinansin ni Luna ang pagpapakilala. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Alisin mo nga riyan ang kotse mo. Paano makikita ng mga tao yung paninda ko? Anito, puno ng inis. Agad namang sinunod ni Lia. Tinawag ang kanyang driver. Ang kanyang determinasyon ay hindi na tinag. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Liam, lumapit ng bahagya. Tiningnan siya ni Luna mula ulo hanggang paa, sabay irap. Asus! Mukha ka nangang hindi kasanay sa ganitong klaseng lugar. Sa pagtulong pa kaya? Biro ni Luna, ngunit may bahid ng katotohanan. Ngumiti lang si Liam. Well, I can learn. Sinubukan ni Liam na tumulong. Kumuha siya ng tray at pumrito ng manok. Ngunit ang kanyang mga galaw ay puro clumsy. Wala siyang alam. Natalsikan pa siya ng mantika sa braso na pasigaw sa sakit. Natawa si Luna. Oh, di ba hindi mo kaya? Hindi niya napigilan ng ngiti. Ako nang nga riyan, inagaw niya ang sandok. Next time, huwag masyadong feeling expert, panunukso ni Luna. Napakamot na lang ng batok si Liam. Subalit, ang presensya ni Liam ay may dalang kakaiba. Dumami ang mga customer ni Luna, lalo na ang mga kababaihan. Hindi para sa manok, kundi para sa gwapong lalaking katabi ni Luna. Napuno ang kanyang stall.
Halos tanghali pa lang, naubos na ang kanyang paninda. Salamat sa swerte, sabi ni Luna, ngunit may panunukso. It's because I bring luck, sagot ni Liam. Araw-araw akong magdadala ng swerte dito sa iyo. Seryoso siya, nagulat si Luna. Araw-araw? Kung papayagan mo. Napakagatlabi si Luna. Hindi niya maintindihan bakit niya ito ginagawa. Ang isang bilyonaryo ay araw-araw na nasa bangketa. Hindi niya masagot. Ang kwentong ito ay isang paalala na minsan ang pag-asa ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang anyo at sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Patuloy bang susundan ni Liam si Luna? At paano kaya babaguhin ng kakaibang pagkakaibigan na ito ang kanilang mga mundo? Tuklasin natin iyan sa susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang iba pang bahagi ng kwentong ito araw-araw. Iyon ang naging bagong ritmo ng buhay ni Luna. Araw-araw, pagmulat ng kanyang mga mata, isang pangalan ang nasa kanyang isipan, Liam. Ang bilyonaryong kasinggulo ng kanyang mga paninda, kasingingay ng kanyang kawali, ngunit kasing tahimik ng kanyang puso. Palagi siyang naroon, may dalang kape at almusal, handang tumulong kahit na clumsy pa rin ang kanyang mga kilos. Sa simula, si Luna ay nagtataka, nagdududa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat talsik ng mantika na pilit niyang inilalayo kay Liam, sa bawat ngiti ng lalaki, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi niya namalayan, ngunit ang presensya ni Liam ay naging bahagi na ng kanyang umaga. Ang kanyang puso tila naghahanap sa kanya. Isang umaga, dumating si Liam ng medyo huli. Late ka ngayon, biro ni Luna, kahit hindi siya nakatingin. Naasikaso lang, pero huwag kang mag-alala, hindi ko hinayaang lumamig yan, sagot ni Liam sabay lapag ng almusal. Nang magkatinginan sila, may ngiti sa labi ni Liam. Isang ngiti na tila nagsasabi ng maraming bagay. Napansin iyon ni Luna. Isang kilig ang tumakbo sa kanyang katawan. Isang bagong pakiramdam. Pagkatapos ng araw na iyon, kung saan muling naubos ang paninda ni Luna dahil sa swerte ni Liam, inanyayahan siya ng binata. Luna, pwede ba kitang yayain kumain? Nagulat si Luna. Ha? Saan? Kahit saan mo gusto, sagot ni Liam, puno ng pag-asa. Nag-isip si Luna, isang lugar ang pumasok sa kanyang isip. Jollibee? Ngumiti si Liam, isang malawak ng ngiti. Kung ganon kumain tayo sa Jollibee. Agad niyang tinawagan ang driver. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang bagong magarang kotse. Nanlaki ang mata ni Luna. Ang ganda, ang gara, para siyang prinsesa. Sa Jollibee, puno ang kanilang mesa ng pagkain. Ang dami, nagulat si Luna. Ang dami naman yan. Dalawa lang naman tayo, di ba? Biro niya. Okay lang yan. Kung may sobra iuwi mo, sagot ni Liam. Habang kumakain, napansin ni Luna ang pagiging natural ni Liam. Kumuha siya ng tissue at pinunasa ng gilid ng labi ni Luna. Isang maliit na haplos, isang maliit na kiliti. Namula si Luna. Ngunit may matamis na ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos kumain, sila ay lumabas. Ngunit may kakaiba. Si Liam mismo ang nagmaneho. Nasaan si Manong driver? Tanong ni Luna. Pinauwi ko na. Gusto ko, ako ang maghatid sa'yo. Sagot ni Liam habang ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Namula na naman si Luna. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nakarating sila sa bahay ni Luna. Nagpaalam na sana siya, ngunit hinawakan ni Liam ang kanyang braso. Luna, mahina ngunit seryoso ang boses, pwede ba kitang halikan? Nanlaki ang mga mata ni Luna. Hindi siya nakasagot, hindi siya nakakilos, ngunit hindi rin siya umiwas. Unti-unting lumapit si Liam, dahan-dahan, ang mainit niyang hininga, ang malambot niyang labi, dumampi sa labi ni Luna, isang halik, isang matamis na halik. Hindi niya inaasahan, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Bumigay siya, niyakap niya si Liam, tumugon siya,
Ngunit nang magsimulang lumalim ang halik, nang maramdaman ni Luna ang paggalaw ng kamay ni Liam, bigla siyang natauhan. "Liam, tama na!" Habol niya ang hininga. "Hindi pa ako handa." Agad namang umatras si Liam. Kitang-kita ang pagkabigla at pag-aalala sa kanyang mukha. "I'm sorry, Luna, hindi ko sinasadya," bulong niya. Tumango si Luna. Hindi na siya nagsalita. Pumasok siya sa bahay, iniiwan si Liam na may halo-halong damdamin sa loob ng kotse. Ang halik na iyon, isang simula, ngunit mayroon pang mga daan na kailangan nilang tahakin. Hindi ba nakakakilig ang mga ganitong sorpresa? Ano sa tingin nyo, magkakatuluyan kaya ang dalawang ito sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba at bigla ang halik? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At para hindi mo mapalampas ang susunod na kabanata na puno ng pagsubok at mga tanong, i-click ang subscribe button at notification bell. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing puno ng kakaibang damdamin, maagang nagising si Luna. Ang kanyang puso ay magaan. May bahid ng kilig. Mayroon siyang inaasahan. Isang bagay na hindi niya nararamdaman noon. Dali-dali siyang naghanda at siniguradong kumpleto ang lahat ng kanyang gamit. Puno ng sigla siyang naglakad patungo sa kanyang pwesto sa bangketa. Habang naglalatag ng kanyang mesa at nag-aayos ng kawali, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kalsada. Hinahanap niya si Liam. "Ano ba, Luna?" Mahina niyang bulong sa sarili. "Bakit mo siya hinahanap? 6:00 pa lang. Karaniwan, 7:00 na siya dumarating. Ngunit lumipas ang mga minuto, naging oras. Wala pa rin si Liam. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Baka busy lang. Iyon ang pilit niyang isinara sa kanyang isipan. Ngunit ang isang araw ay naging 2 araw. Ang 2 araw ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging 1 buwan, walang Liam. Ni anino niya ay hindi na masilayan ni Luna. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pagkabigo ay lumalalim. Ang kirot sa kanyang puso ay lumalaki. Ang stall niya tila nananahimik. Hindi na rin gaanong dagsa ang mga customer. Ang kanyang paninda ay hindi na rin naubos kaagad. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit siya nawala ng walang paalam? Ang mga ngiti, ang mga tulong, ang mga salita, ang halik, lahat ba ng iyon ay isang laro lamang para sa isang bilyonaryo? Pakiramdam niya pinaglaruan siya. Pakiramdam niya ginamit lang siya. Isang matinding kirot ang sumisikip sa kanyang dibdib. Ang pag-asang umusbong, tila nalantana. Samantala, sa bahay nila Luna, isang bagong unos ang dumating. Ang kalagayan ni Tatay Rindy ay lumalala. Isang hapon, pag-uwi ni Luna, wala si Tatay Rindy, wala rin si Aling Teresa. Nagsimula siyang kabahan, nagtanong siya sa mga kapitbahay. "Nasaan po sila?" Hanggang sa biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Aling Teresa. "Hello, Nay!" Sagot ni Luna, nanginginig ang boses. "Luna, anak, pumunta ka na rito sa ospital. Si Papa mo..." Ang boses ni Aling Teresa ay puno ng pag-aalala. Isang malamig na tubig ang dumaloy sa katawan ni Luna. Agad siyang tumakbo, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa ospital, nakita niya si Aling Teresa, nakaupo, maputla ang mukha. "Nay, kumusta si Tatay?" Hingal na tanong ni Luna. "Kailangan daw siyang operahan, anak," naluluhang sabi ni Aling Teresa. Lumalala na raw ang atay niya. Nagulat si Luna. Lumabas ang doktor. "Kailangan na pong maoperahan agad si Mr. Fernandez. Mahigit 1 milyong piso po ang estimated cost. 1 milyong piso. Para kay Luna, iyon ay isang imposibleng halaga. Namilog ang kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan niya. Ginugol na niya ang lahat ng kanyang naipon, pati ang puhunan sa paninda para sa mga unang bill. Wala na siyang makapitan. Naghanap siya ng trabaho, ngunit sa liit ng sahod, hindi sapat. Isang matinding pagsubok. Pinili niyang itigil muna ang pagtitinda. Hindi niya alam kung paano, ngunit kailangan niyang humanap ng paraan. Para kay Tatay,
Ang pagkawala ni Liam na nagdulot ng pagdududa ay lalong nagpatindi sa kanyang pagkalito. Ngayon, ang kanyang ama ay nasa panganib at siya, si Luna, ay nag-iisa. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Saan siya kukuha ng pag-asa? Ang buhay ay puno nga ng mga hindi inaasahang pagsubok. Kung kayo man ay nakaranas na ng ganitong hirap, alam niyo ang bigat ng pasan ni Luna. Ano sa tingin niyo, paano kaya siya makakabangon sa matinding pagsubok na ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At huwag kalimutan, i-like, share at subscribe para hindi niyo mapalampas ang susunod na bahagi ng kwento. Matapos ang isang buwang pagkawala at sa gitna ng matinding pagsubok ni Luna, bumalik si Liam. Ang kanyang pagkawala ay hindi sinasadya. Kinailangan niya lang harapin ang biglaang emergency flight sa Amerika, mga deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa kanyang paglisan, dala niya ang pangako sa sarili na babalik siya at kailanman ay hindi niya hahayaang makaramdam ng pag-iisa si Luna. Ngunit abilis ng pangyayari, hindi na siya nakapagpaalam. Pagdating niya sa Pilipinas, wala na siyang ibang inuna, hindi umuwi si Hindia sa mansyon, agad siyang dumiretso sa bangketa sa pwesto ni Luna. Subalit, laking gulat niya, walang Luna. Walang fried chicken stall. Ang lugar tila nananahimik. Nagtanong siya sa mga vendor sa paligid. Wala na siya rito, sir, sabi ng isang matandang tindera. 5 araw na rin siyang hindi nagtitinda. Nag-alala si Liam. Nag-alala ng husto. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse at nagtungo sa bahay ni Luna. Ngunit sarado. Walang tao. Ang kanyang puso tila sinisikip. Luna! Mahina niyang sambit habang nakatanaw sa loob ng bintana. Sa pagmamaneho pabalik, isang pamilyar na figura ang nakita niya. Isang dalaga naglalakad ng wala sa sarili, maputla ang mukha. Si Luna. Agad siyang pumreno, bumaba at mabilis na lumapit. Luna, tawag niya, puno ng pag-aalala. Napalingon si Luna. Parang nakakita ng multo, namilog ang kanyang mga mata. Si Liam. Ang lalaking nawala, nagbalik. Sa sandaling iyon, ang halo-halong damdamin, galit, pagkabigo, kalungkutan at pag-asa ay sabay-sabay na sumambulat. Lumapit si Liam at hinawakan ang kanyang mga braso. Anong nangyari sa iyo? Where have you been? Hindi nakasagot si Luna. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ang mga matang naghahanap ng kasagutan, ang mga matang punong-puno ng pagod. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, para bang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat ng kanyang dibdib tila nawala. Tuluyan siyang bumigay, napaiyak siya. Liam, bakit ka nawala? Umiiyak na tanong ni Luna habang nakasubsob sa dibdib nito. Hindi ka man lang nagpaalam, tapos ngayon, bigla ka na lang susulpot? I'm sorry, Luna, mahinang tugon ni Liam habang mahigpit siyang niyayakap. I had to leave. May bigla ang emergency flight. I tried to come back as soon as I could. Bumitaw si Luna, ang kanyang mga mata ay namumugto. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga araw na yon? Nasa ospital ang tatay ko, kailangan niya ng operasyon. Mahigit 1 milyong piso ang kakailanganin, Liam. Saan ko kukunin yon? Ikinwento niya ang lahat, ang kawalan ng pag-asa, ang paghahanap ng trabaho. Parang tinusok ang dibdib ni Liam. Kinuha niya ang envelope na hawak ni Luna at ang mga papel ng ospital. Medical abstract, billing, surgical request. Wala nang pagdadalawang isip. Isang desisyon ang nabuo. Huwag ka nang mag-alala, Luna, nandito na ako. Napalunok si Luna. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako na ang bahala. I'll take care of your dad's medical expenses, diretsong sabi ni Liam. Ayokong makita kang nahihirapan ng ganito. Napatitig si Luna kay Liam, nangingilid ang luha. Ang 1 milyong piso, isang pangarap lamang sa kanya. Liam, hindi ko yan pwedeng tanggapin, mahina niyang sabi. Hindi ko kayang tanggapin ang perang hindi ko pinaghirapan. Hindi tama. Pamilya ko to, Liam. Responsibilidad ko to. Yun ang paninindigan niya. Yun ang kanyang prinsipyo.
Ang muling pagtatagpo na ito na puno ng emosyon at isang di inaasahang pag-aalok ng tulong ay tila isang liwanag sa madilim na mundo ni Luna. Ngunit tatanggapin ba niya ang tulong na iyon? At anong kapalit? Ang pag-ibig ba ay may presyo? Tuklasin natin yan sa susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod na bahagi ng kwentong ito. Nakatitig si Luna kay Liam, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang 1,000,000 piso, ang halagang iyon ay tila isang pader na hindi niya kayang lampasan. Ngunit ang paninindigan niya ay malinaw. Hindi niya kayang tanggapin ang perang hindi pinaghirapan. Ang pamilya niya, responsibilidad suya. Ngumiti si Liam, isang ngiting puno ng pag-unawa. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Luna. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Pero responsibilidad din kita, Luna. Nagulat si Luna. Ano? Responsibilidad? Bakit niya ito sinasabi? Bakit mo ginagawa to, Liam? Tanong niya, puno ng pagtataka. Tumingin si Liam sa kanyang mga mata, diretsyong-diretsyo. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil mahal kita, nabigla si Luna. Hindi niya inaasahan. Ang isang bilyonaryo, ang lalaking nawala ay nagbalik at ngayon sinasabi niya na mahal siya nito. Ang kanyang puso tila naghuramentado. Ito ba ay totoo? Totoo ba ang mga nararamdaman niya? Ngunit sa mga mata ni Liam, nakita niya ang sinseridad, nakita niya ang pagmamahal. Hindi ko papayagan pang mawala ka ulit, dagdag pa ni Liam. Hindi nakaimik si Luna. Ang kanyang bibig tila natatameme. Ang isipan niya ay naguguluhan, ngunit may matamis na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na nagsasabi ng totoo nga. We'll talk about that later, sabi ni Liam. Sa ngayon, mas mahalaga ang tatay mo. Halika na. Sumunod si Luna, tahimik. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sumakay sila sa kotse ni Liam, patungo sa ospital. Pagdating doon, sinalubong sila ni Aling Teresa. Nay, tawag ni Luna, kumusta si tatay? Anak, mabuti naman at dumating ka na, sabi ni Aling Teresa. Napansin niya si Liam. Sino siya, anak? Bago pa makasagot si Luna, si Liam na mismo ang lumapit. Magandang hapon po. Magalang na bati niya. Kaibigan po ako ni Luna. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin sa operasyon ng asawa niyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Teresa. Anong sabi mo? Nauutal siya. Ikaw ba yung sinasabi niya, anak? Tumango si Luna. Siya po si Liam, nay. Saktong lumabas ang doktor. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Kami nga ho, Dok, sagot ni Luna. Kailangan na po talaga natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang tinatayang gastos ay aabot sa mahigit 1,000,000, paliwanag ng doktor. Nag-aalala si Luna, ngunit nagsalita si Liam. Doc, ako na po ang bahala sa gastos. Simulan niyo na po lahat ng kailangang proseso. Tumingin si Luna kay Liam, nanginginig ang boses. Liam, bakit mo ito ginagawa? Ngumiti si Liam. It's because I care for you, Luna. Hindi nakaimik si Luna. Ang kanyang puso tila lumulukso. Makalipas ang halos 1 oras, sinimulan na ang operasyon. Naghintay sila, si Luna, si Aling Teresa at si Liam. Kinakabahan. Ibinigay ni Liam ang isang bottled water kay Luna. Uminom ka muna. Salamat sa lahat, Liam. Mahina niyang sabi. Wala yun, sagot ni Liam. I didn't do this because I want something in return. Ginawa ko to dahil gusto kitang tulungan. Lumipas ang ilang oras. Lumabas ang doktor, nakangiti. Matagumpay ang operasyon. Nalinis namin ang apektadong bahagi ng atay. Ligtas na siya ngayon. Halos mawalan ng lakas si Luna sa ginhawa. Niyakap niya si Aling Teresa. Salamat po, Doc. Salamat talaga. Ang bigat sa kanyang dibdib, tila nawala. Ang kanyang tatay ligtas na. Salamat kay Liam.
ang pag-amin ng pag-ibig, ang pagliligtas sa kanyang ama, at ang pagmamahal na dahan-dahang sumisibol, lahat ng ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa buhay ni Luna. Ngunit ano kaya ang kapalit ng lahat ng tulong na ito? Mayroon pa kayang mga pagsubok na naghihintay sa kanilang pag-iibigan? Abangan ang susunod na kabanata na puno ng mga desisyon at pagbabago. Kung naantig ang inyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa aming channel. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ng gumaling si Tatay Rindy. Ang liwanag ay muling sumilay sa kanilang pamilya. Sa panahong iyon, hindi kailanman nawala si Liam sa tabi nila. Nandoon siya, laging naroon. Nagdadala ng pagkain, tumutulong sa gamutan at higit sa lahat, naging sandalan ni Luna. Ang kanyang mga magulang, sina Aling Teresa at Tatay Rindy, ay labis na nagpapasalamat. Para sa kanila, si Liam ay isang anghel na pinadala ng Diyos. Isang hapon, pagkatapos maghapunan, nilapitan ni Luna si Liam. Liam, mahina niyang tawag, gusto ko sanang pag-usapan kung paano ko mababayaran ang lahat ng naitulong mo sa amin. Ayokong basta na lang tanggapin yon ng walang kapalit. Iyon ang paninindigan niya. Hindi niya kayang magkaroon ng utang na loob. Ngumiti si Liam. Alam kong mabigat to sa iyo, Luna, pero sa totoo lang, hindi ko ginawa yon para may kapalit. Alam ko naman yon, sabi ni Luna. Pero ayoko magkaroon ng utang sa iyo, Liam. Tumango si Liam. Okay, naiintindihan ko, Luna, pero kung gusto mo, pwede naman kitang maging personal chef. Ngumiti siya. Gusto kong matikman ang masarap mong luto araw-araw. Nagtaas ng kilay si Luna. Chef? Hindi siya makapaniwala. Yap, tugon ni Liam. Bakit? Ayaw mo ba? Bahagyang nalungkot ang tono nito. Napabuntong hininga si Luna. Sigurado ka ba baka mamaya magsawa ka sa luto ko? Kung ikaw ang magluluto, hinding-hindi ako magsasawa. Sagot ni Liam puno ng sinseridad. Napangiti si Luna. Pumayag siya. Kinabukasan, kinausap ni Luna ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, magtatrabaho po muna ako kay Liam bilang personal chef para kahit papaano mabayaran ko lahat ng tulong niya sa atin. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan ka namin, sabi ni Tatay Rindy. Pero sana alagaan mo rin yung sarili mo. At saka, huwag mong kalimutang umuwi, ha? Dagdag ni Aling Teresa. May ngiti sa mga labi. Ngumiti si Luna. Hindi ko kayo kakalimutan. Madalas akong bibisita sa inyo, Nay, Tay. Matapos magpaalam, sumama na si Luna kay Liam. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Pagdating nila sa mansyon, nanlaki ang mga mata ni Luna. Ang mansyon, napakagara para itong palasyo. Malawak ang bakuran, mamahaling gate at sa loob mga chandelier, marble tiles, glass stairs at mga sining. Ang bawat sulok ay may amoy na mamahaling pabango. Dito ka nakatira? Usisa ni Luna, halos hindi makapaniwala. Oo, at simula ngayon, dito ka na rin titira, sagot ni Liam. Pinasok siya ni Liam, mas lalo siyang namangha. Dito ang magiging kwarto mo, sabi ni Liam habang binubuksan ang pinto ng isang silid. Katabi lang ng kwarto ko para kung may kailangan ka, isang katok lang. Pagpasok ni Luna, lalo siyang nagulat. May sariling sofa, malaking kama at sariling banyo. Liam, para naman akong prinsesa dito, bulalas niya. Ngumiti si Liam. Well, I can be your prince. Namula si Luna. Hindi siya nakasagot. Magpahinga ka na, Luna. Good night. Kinabukasan, maagang nagising si Luna. Agad siyang nagayos at nagtungo sa kusina para maghanda ng almusal. Doon, nakilala niya si Manang Flor, ang mayordoma. Good morning po, bati ni Luna. Good morning rin, Ma'am Luna. Ako si Manang Flor. Nabanggit na po kayo ni Sir Liam kagabi. At ang sabi niya, kayo raw ang girlfriend niya. Halos mapatigil sa paghinga si Luna. Girlfriend? Napalunok siya. Napalingon. Anong sinasabi ng lalaking yon? Bulong niya sa sarili. Habang ang kilig ay hindi na niya mapigilan, ang kanyang puso tila lumulukso. Ang bagong simula, ang bagong mundo. Ang pagpasok ni Luna sa mundo ni Liam ay isang malaking pagbabago.
Ito ba ay simula ng isang pag-iibigan o may iba pa kayang dahilan ang bilyonaryo sa pagyakap kay Luna sa kanyang buhay? Abangan ang susunod na kabanata upang matuklasan ang mga lihim at pagbabagong hatid ng bagong yugto na ito. Kung naantig ang inyong puso sa paglalakbay ni Luna, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang ugnayan ni Liam at Luna. Kahit walang formal na usapan, ramdam na ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Si Liam, na dating malamig at malayo, ay nagiging masayahin na. Si Luna, na dating puno ng pag-aalala, ay nagiging masigla. Naging komportable na siya sa mansyon at higit sa lahat, naging komportable na siya kay Liam. Ang mga tingin, ang mga ngiti, ang mga simpleng paghawak ng kamay, ang mga iyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Isang gabi, abala si Luna sa paghihiwa ng mga sangkap sa kusina nang dumating si Manang Flor. Bit-bit niya ang mga groceries. "Magandang gabi po, Manang," bati ni Luna. "Magandang gabi rin, Iha. Mukhang masarap na naman ang hapunan natin ngayon, sabi ni Manang Flor. Habang nag-aayos sila ng mga pinamili, napansin ni Luna ang pagtingin ni Manang Flor sa kalendaryo. May lungkot sa mga mata nito. "Manang, may problema po ba?" tanong ni Luna. Umiling si Manang Flor. "Wala naman, Iha, pero birthday kasi ngayon ni Sir Liam." Nagulat si Luna. "Birthday niya ngayon?" Namilog ang kanyang mga mata, hindi niya alam. "Oo, Iha, hindi niya sinasabi kahit kanino. Wala talagang handa. Ayaw niya talagang i-celebrate ang birthday niya. Matagal na yan, may personal siyang dahilan." Paliwanag ni Manang Flor. "Basta tuwing birthday niya ay parang ordinaryong araw lang." Nalungkot si Luna. Isang bilyonaryo, ngunit ayaw magdiwang. May malalim na dahilan. "Manang, ilang oras pa po bago siya dumating?" tanong niya. May pag-asa sa boses. "Siguro mga 1 oras pa," sagot ni Manang Flor. "Naku, may oras pa pala," bulong ni Luna sa sarili. Agad siyang kumilos. "Manang, may mga sangkap po ba kayo para sa cake? Kahit simpleng chocolate cake lang." Masaya namang tumango si Manang Flor. "Aba, meron. My baking supply is Sir's pantry. Madalang gamitin pero kumpleto yan." Agad silang nagtungo sa pantry. Si Luna, abala sa paghahanda. Hindi siya sanay. Ngunit para kay Liam, lahat ay gagawin niya. Pagkatapos ng halos 30 minuto, nailagay na niya ang cake sa oven. Nang maluto ang cake, maingat niya itong inilagay sa isang cake stand at sinindihan ang maliit na birthday candle. Pinaakyat niya ito sa kwarto ni Liam. Inayos niya ang cake sa maliit na mesa. Pinatay ang ilaw. Naghintay. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng gate. Ang yabag ni Liam. Pagpasok niya sa kwarto, nagulat si Liam. "Luna!" Nagsimulang kumanta si Luna ng happy birthday. Napakislot si Liam. Hindi siya makakilos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kalungkutan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Luna. Surprise! Lumapit si Liam. "Papaano mo nalaman?" "Kanina ko lang nalaman kay Manang Flor." "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Luna. Bahagyang sumama ang ekspresyon ni Liam. "I just don't like celebrating," mahina niyang sagot. May personal akong dahilan. May lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi niya kayang itago. "Maraming salamat dito, Luna. This means a lot to me," sabi ni Liam. "Pasensya ka na kung simple lang, ha?" sabi ni Luna. "It's perfect. You're here and that's all I need tonight," sagot ni Liam. "Wala ka bang gift sa akin?" biro niya. Napakagatlabi si Luna. "Wala na akong time para bumili yon." Ngumiti si Liam at lumapit ng bahagya. "Pwede naman sa akin ng kahit na ano eh." Sa sandaling iyon, naglakas ng loob si Luna. Tumayo siya at lumapit kay Liam. Tinitigan niya ito sa mata. Kinakabahan man, ngunit hindi siya umatras, unti-unting yumuko. Hinalikan niya si Liam, isang halik, isang matamis na halik. Hindi na nagsalita si Liam. Ginantihan niya ang halik. Pagkatapos ng ilang minuto, kumalas sila, habol ang hininga. "Luna," mahinang tawag ni Liam. Ngumiti si Luna. "Liam,
Gusto kita, nabigla si Liam. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero simula nang dumating ka sa buhay ko, ikaw na itong sinisigaw ng puso ko, Liam. Dahan-dahang ngumiti si Liam. I've been waiting for you to say that, so does that mean girlfriend ba kita? Napasinghap si Luna. Wala man lang ligaw? Biro niya pilit itinatago ang kilig. Tumawa si Liam. Matagal na kaya akong nanliligaw sa iyo, di mo lang napapansin. Nagtawanan sila. Niyakap ni Luna si Liam. Liam, gusto kong magpasalamat. Salamat sa lahat sa pagdating mo sa buhay ko. Kaya ngayong gabi, hayaan mo akong ako naman ang magparamdam kung gaano ka kahalaga sa akin. Ang gabing iyon ay isang bagong simula, isang opisyal na simula. Ang pag-amin ng pag-ibig, ang lihim na kaarawan, at ang halik na nagtala ng isang bagong kabanata. Ito nga ba ang simula ng isang fairy tale? O mayroon pa kayang anino mula sa nakaraan na magpapabago sa lahat? Alamin natin sa susunod na kabanata. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod na bahagi ng kwento. Isang buwan na ang lumipas mula ng opisyal na maging magkasintahan sina Liam at Luna. Ang mansyon na dating tahimik at malamig ay napuno na ng tawanan at pagmamahalan. Bawat umaga si Luna ang naghahanda ng almusal at si Liam naman ay laging may kaakibat na halik sa noo bago umalis. Sa tuwing uuwi ito, isang mainit na yakap ang sasalubong sa kanya. Masaya sila, payapa. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Kumakain, nanonood, nagkukwentuhan at sa bawat araw na lumilipas, lalo silang napapalapit sa isa't isa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kaligayahang ito, may isang bagay na unti-unting napansin si Luna. Ang mga mata ni Liam minsan ay tila malayo. Malayo, may iniisip. Madalas din itong umuwi ng medyo huli na dati ay hindi naman nangyayari. Pilit niyang isinasara sa isipan. Hindi niya bibigyan ng mali siya. Ngunit ang kirot sa kanyang puso ay naroon. Ang kanyang Liam, ang lalaking mahal niya, ay tila may iniiwasang sabihin. Isang gabi, halos 11:00 na, ngunit wala pa rin si Liam. Nag-aalala si Luna. Nasaan na siya? Nasaan ka na ba? Mahina niyang bulong habang nakaupo sa labas ng mansyon. Naghihintay. May narinig siyang busina. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang gate, ang kotse ni Liam. Pagkababa nito, pasuray-suray ang lakad. Liam! Agad siyang lumapit, sinalubong ito. Ang amoy ng alak ay bumungad sa kanya, matapang. Uminom ka? Tanong niya, may pag-aalala sa tinig. Konti lang naman, maiksing sagot ni Liam. Halika na sa kwarto mo, sabi ni Luna, inaalalayan ito. Inakyat niya si Liam sa taas at inihiga sa kama. Kinuha niya ang bimpo at pinunasan ng noo ng binata. Bakit ka ba naglasing? May problema ka ba? Tanong niya. Umiling si Liam. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Luna. Hindi pwede. May lungkot sa boses niya. Makikinig ako, Liam. Nandito lang ako, sabi ni Luna, puno ng pag-unawa. Ngunit biglang hinawakan ni Liam ang kanyang braso, hinila siya papalapit. Wala siyang nagawa, kundi ang sumandal sa dibdib nito. Luna, pwede ba kitang halikan? Malambing ang boses ni Liam. Hindi pa man siya nakasagot, dahan-dahang dumampi ang labi ni Liam sa kanya. Napapikit na lamang si Luna habang lumalalim ang halik. Ramdam niya ang init ng hininga nito, ang galaw ng dila nito. Ang kamay ni Liam ay naglakbay sa kanyang likod, pababa sa tagiliran, paakyat sa kanyang dibdib. Hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko, Luna, garalgal na sabi ni Liam. Huwag mong pigilan ang sarili mo, Liam. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Ito ang kanyang sagot. Kitang-kita niya ang nag-aapoy na mga mata ni Liam. At agad silang nag-isa. I love you, Liam. Usual ni Luna nang marating niya ang sukdulan. I love you, Isabel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang-bigla huminto ang lahat, si Isabel. Isang pangalan. Hindi siya. Nagulat si Luna, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita.
Kasabay ng pagtalsik ng katas mula kay Leah ay ang pagbagsak ng katawan nito sa kanyang tabi. Mariin siyang napalingon kay Liam. Nakapikit. Sino si Isabel? Mariing tanong niya. Anong ibig mong sabihin, Hon? Tinawag mo akong Isabel, Liam. Hindi yan ang pangalan ko. Naluluhang sabi ni Luna. Lumayo siya. Narinig ko, Liam, hindi ako bingi. Mabilis siyang tumayo, pinunasan ng mga luha, sinuot ang kanyang saplot. Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Lumabas siya. Mabilis. Ngunit hinabol siya ni Liam. Luna, sandali lang, please. Anong paliwanag mo, Liam? Habang nasa kama tayo, ibang babae ang nasa isip mo. Puno ng sakit ang boses niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko ba naiintindihan? Tinawag mo akong Isabel, Liam. Kailangan ko pa bang hulaan kung sino siya? Luna, may iba ka na ba, Liam? Sabihin mo sa akin, wag mo akong gawing tanga. Nakatayo lang si Liam. Walang masabi. At doon, lalong nabuo ang pag-aakala ni Luna. Humagulgol siya. Akala ko ba ako lang? Pero ako lang pala ang tanga. Mariin niyang isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Tuluyan siyang bumigay. Ang gabing iyon, puno ng pighati at pagkabigo, ay nagdala ng malaking pagdududa sa puso ni Luna. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay tila may lihim na itinatago. Ano ang buong katotohanan? At paano haharapin ni Luna ang panibagong pagsubok na ito? Abangan ang huling kabanata na puno ng paglalantad ng mga lihim at isang mahalagang desisyon. I-like, i-share at i-subscribe sa aming channel at huwag kalimutan ang notification bell. Magdamag na gising si Luna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng pighati. Si Isabel, ang pangalang iyon, ang kanyang iniisip. Tama nga ba ang hinala niya na siya ay isa lamang kapalit? Ang sakit. Ang sakit. Nang sumikat ang araw, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Aalis siya, hindi na siya magtatagal sa mansyon. Tahimik siyang bumangon at inayos ang kanyang gamit. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, naroon si Liam. Nakatayo. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay basag. Luna, mahina niyang tawag. Tila naubusan ng lakas si Luna. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Pero huwag ka nang magsinungaling, Liam. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napatingin si Liam sa sahig. Saka muling tumingin sa kanyang mga mata. Sumama ka sa akin. May kailangan kang makita. Hindi siya sumagot, nag-aalangan, ngunit tumango siya. Tahimik siyang sumunod kay Liam. Dinala siya nito sa dulo ng pasilyo, doon sa kwartong dating ipinagbabawal ni Manang Flor. Maingat na binuksan ni Liam ang pinto. Humakbang si Luna papasok. Ang kanyang mga mata ay iginala sa paligid. Mga kagamitan, mga larawan, maayos na nakasalansan. Ang lahat ay tila frozen in time, ngunit isang larawan ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon, isang wedding photo. Lumapit si Luna. Kinuha ang larawan. Tinitigan niyon. Ang babae sa larawan na nakasuot ng wedding gown ay halos kamukha niya. Ang kanyang puso biglang nanikip. Sino siya? Mahina niyang tanong. Siya si Isabel, she was my wife, sagot ni Liam, puno ng pighati. Lumingon si Luna, puno ng pagkalito at sakit. May asawa ka at kailan mo balak sabihin sa akin, to, Liam? Patay na siya, Luna. 5 taon na ang nakalipas, paliwanag ni Liam. Natigilan si Luna. Anong nangyari? Isabel died on my birthday. Simula ni Liam. Car crash. Pupunta sana siya sa dinner na hinahanda ko. Pero hindi na siya nakarating. And ever since that day, I stopped celebrating. I stopped living, Luna. Hindi makagalaw si Luna. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang larawan. At ako ang pinalit mo sa kanya dahil kamukha ko siya. Mariin niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Hindi yan ganun, Luna. Hindi ka siya. At hindi kita minahal dahil kamukha mo siya. I tried so hard to move on.
Akala ko hindi ko na kaya, pero dumating ka, Luna, and you made me want to live again. Lumapit si Liam at umupo sa tabi niya. Nung araw na nakilala kita, nakita ko siya sa iyo at hindi ko i-deny yon. But it wasn't just about how you looked. It was your voice, the way you cared, the way you fought for your father. You reminded me of the woman I loved. Pero kalaunan, napagtanto ko na hindi ako siya. Putol ni Luna, nangingilid ang mga luha. Hindi ka siya, Luna. You're more than that, and I fell in love with you, sabi ni Liam. Kung ganon, bakit mo ako tinawag sa pangalan niya? Pasigaw na tanong ni Luna. I'm sorry, Luna. I was drunk. I was confused. I never meant to hurt you. Kung hindi ako siya, bakit parang lagi mong dala ang multo niya, Liam? Dahil guilty ako, mahina niyang sagot. This whole month, I felt like I was betraying Isabel. She was my world for years. At noong nawala siya, nangako ako sa sarili kong hindi na muling mahuhulog sa iba. Pero dumating ka, Luna, and you changed everything. Tumingin siya kay Luna. I tried to deny it. I tried to fight it, pero hindi ko kaya. Nahulog ang puso ko sa iyo, Luna, at may parte sa akin na nagtatanong, paano ako nakatingin sa kanya? Paano kung disappointed siya sa akin? Paano kung hindi pwede na maging masaya ako ulit? Hindi na kinaya ni Luna ang bigat. Tumayo siya at lumapit kay Liam, at sa halip na galit niyakap niya si Liam, mahigpit. Huwag mong isipin ang mga bagay na, yan, Liam. I think Isabel would be happy for you kasi kahit wala na siya, minahal mo pa rin siya. Pero ngayon ay natuto ka ng magmahal ulit. Ibig sabihin lang noon ay mahalaga siya sa'yo. Doon, tila nawaglit ang lahat ng bigat mula kay Liam. Niyakap niya si Luna, mahigpit. Maraming salamat, Luna. Thank you for understanding, for staying. Hinding-hindi kita iiwan, Liam. Mahina ngunit buong tapang na wika ni Luna. Mula ngayon, mabubuhay tayo sa kasalukuyan. Magsimula tayo ulit at kalimutan na natin ang mga sugat ng nakaraan. At simula noon, tuluyan nang nakalaya si Liam sa anino ng kanyang madilim na nakaraan. Si Luna, na dating nagdududa, ay nakahanap ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Liam ay totoo. Bukod tangi, pakiramdam niya si Isabel na rin mismo ang nagpadala sa kanya upang bigyang kulay muli ang mundong matagal ng kulay abo para kay Liam. Sa paglipas ng mga taon, hindi lamang alaala ang kanilang naipon. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Naging buhay at sigla ng kanilang tahanan. At sa bawat araw na dumaraan, paulit-ulit nilang pinipili ang isa't isa. Dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung saan nagsisimula ang kwento. Ang mahalaga ay kung paano ito nagtapos. Isang maligayang pagtatapos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Liam at Luna. Sana po ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon. Ngayon po, anong bahagi ng kwento ang pinakanaanig sa inyo? Ibahagi po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, paki-like po at i-share sa inyong mga kaibigan. At para hindi po kayo mawalan ng update sa aming mga bagong kwento, paki-subscribe po sa aming channel at i-click ang bell icon. Maraming salamat po ulit at hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat po kayo palagi.